Another day, another bay. It's your Kuya Kay. Tara, samahan niyo ako sa aking 14th day bilang OFW dito sa Singapore. At dahil Sunday at walang pasok, ginamit namin yung ChatGPT para mag-search ng nearest tourist attraction along Red Line MRT. At ayun, sinabi na meron daw sa Yio Chu Kang. At yun ang Japanese Cemetery Park. So today nga pala kasama natin ang the legendary Sir Miko. Kung isipin mo ang galing, no? You could use the AI na to search or to plan your weekends. After sinuggest ni ChatGPT na puntahan namin tong area, chinek rin muna naman namin sa TikTok kung ano ba yung vibes nitong spot na pupuntahan namin. And based sa TikTok mukhang aesthetic and worth the visit naman. Plus, super dali lang ng biyahe. Pagkababa mo kasi ng Yio Chu Kang, it's a bus interchange na where you can ride your bus papunta na mismo dun sa Japanese Cemetery Park. Pagkababa naman namin sa bus stop, parang you just have to walk around 5 minutes lang papunta na dito sa Japanese Cemetery. At ayun, nandito na agad kami. Habang nasa biyahe kami ni Sir Miko, nag-research muna kami about sa Japanese Cemetery Park na ito. At alam nyo ba, na itong Japanese Cemetery Park na to ang isa sa pinakamalaking Japanese cemetery dito sa Southeast Asia. 910. Yup, 910 tombstones ang nandito. Sino-sino ba yung mga huling nagpahinga dito? As per our research habang nasa biyahe papunta dito, mga civilians daw, soldiers, tsaka mga individuals daw na executed for war crimes sa Changi Prison. Ito rin daw yung final resting place ni Yamamoto Otokichi. Hindi mo kilala yun, no? Siya daw yung first Japanese to live here in Singapore. This park is open from 7 a.m. to 7 p.m. Worth the visit siya kasi it is a peaceful spot then where you can spend time and have some reflection. Unang-una, it's free. Wala siyang entrance fee. Then, syempre the experience din. Na you got to visit this cemetery na serves as a testament for the historical ties ng Japan and Singapore. After dito sa Japanese cemetery, samahan niyo naman kami habang papunta kami sa Sim Lim Square. Dahil 14th day ko pa lang, actually first time ko makasakay sa double-decker bus. And even OFW na ako dito sa Singapore, feel ko I still consider myself as a tourist. Honestly, habang nakasakay sa bus, para akong turista nakatingin pa rin sa labas ng bintana, amazed na amazed kung gaano kaganda ang Singapore. At ayun, nandito na agad kami. Una namin pinasok ay yung Sim Lim Tower, however closed kasi most of the stores. So lumipat nga kami dito sa Sim Lim Square. At etong Sim Lim Square ay masasabi kong sobrang lakas, makaraon or arangke vibes. Yung tipong makakabili ka ng mga second-hand PC, laptops, and everything. Nandito kami kasi naghahanap si Sir Miko ng isang good deal for a second-hand gaming laptop. However, parang na-realize namin upon comparing the prices na mas mura pa rin ata talaga sa Carousel. Pero may isa pa kami pinuntahang tech store sa Marina Parade. At dahil double-decker bus na naman yung nasakyan namin, sabi ko kay Sir Miko doon kami sa taas para ma-experience ko ulit yung scenic view ng Singapore. And masasabi ko talagang hindi ka madi-disappoint. From the stores or ongoing construction. And look at this, nadaanan pa namin yung views sa Marina Bay. Oh, I wish guys na you were here with me in person. Kasi parang hindi nabigyan ng justice ng pag-video ko kung gaano kaganda itong experience sa double-decker bus. Meron na nga rin pala akong vlog kung saan binisita namin yung Marina Bay area na yan. So if na-enjoy mo tong video, maybe lang naman, baka ma-enjoy mo rin yung vlog na yon. Unfortunately, hindi ko na rin naman na-videohan yung pinuntahan namin sa Marina Parade na tech shop. So after naman namin pumunta doon, umuwi na rin kami ni Sir Miko. So I think that's it. Ganyan yung nangyari sa 14th day ko bilang OFW dito sa Singapore. So I hope abangan nyo pa yung mga susunod kung na-enjoy nyo to. Thank you guys. Salamat.